I'm doing an innovation dito sa aking setup ng aking solar array. Instead na the usual na ganito siya ang kanyang forma, nakaganyan, gagawin kong ilagay ko ang dalawang panel dito. So maglagay ko ng dalawang rails dito at saka dyan sa kabila para yung dalawang panel dito at saka ito, lagay ko dito yung isa, yung pangalawang panel dito. So ang mangyayari, naka-maximize ako ng space at may extra pa akong isang set na adjustable brackets. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! So ang ginawa ko, nilutasan ko tong rail dito at para malagay ko ang bolt dito siya dito sa kanyang bracket sa kanyang hinge, parang gano'n na siya. Sumula doon sa itaas, ang stand naman or arm ng ating adjustable bracket ay ilagay ko na dito sa bandang gitna or dulo na. So gano'n na mangyayari para ma-lift siya. Ang mangyayari, ganito yung so ang adjustable is the whole rail. Dalawang rail siya, ang isa dito, ang isa dito naman sa right side. Okay, so tamang-tama din ang ating dalawang panels dito. Actually tatlo ang kasya dito eh. So yung isang rail naman dito ko ilagay. So yan, nalagay ko na at may space pa sa baba para pang pangatlong panel. So magkasya pa yan dyan ang isang panel. Tamang-tama lang talaga ang sukat niya. Then nilagyan ko dito ng in clamp. Dito naman sa middle is yung middle clamp at saka may end clamp naman doon sa kabilang dulo. Ang end clamp dito ay hindi siya magkasya kasi ang design niya is pang siya eh, pang dulo siya eh. Kamo na I don't know kung may para dito sa gitna. Although papalitan ko naman ito ng middle clamp o ng mid clamp kasi paglagay dito ng isang panel pa, so middle clamp, mid clamp ang kailangan dito. Dito sa itaas, walang problema ang end clamp dito. Tamang-tama ang end clamp dito. Okay, final ko lang to, medyo may gap siya. Then ang mid clamp naman walang problema. Next ko na gagawin ay ang paglagay ng brace niya or yung arm niya. So kailangan i-adjust ko kung pwede i-transfer ko yan dito sa baba kasi nasa gitna siya eh. Dapat dito siya dito siya na banda para kaya niya ang weight ng railings ng buong array. So ang level niya siguro para sa ngayon na June na ang araw ay nasa north side na, so parang ganito lang ang level niya, medyo flat siya konti para kuhang-kuha niya yung araw. By the time na mag-transfer naman yung araw dun sa south side, then I have to up this one ganito konti. Gano'n na siya. So kailangan i-studyhan yung kailangan kung mag-study paano ko yun isukat dito sa railings niya yung dalawang arms niya. So yan ang final setup niya. At makita dito may enough space pa dito para sa pangatlong panel. Then meron pa ako ditong natitira na isang set ng mga adjustable brackets. Yan ang mount niya. So I can install another railings here. Dito ang ulo niya. Then again, ita-transfer ko tong footing niya doon naman sa baba. Pareho sa una.
So, gano'n. Bali, magkakaroon ko ito ng another array of solar panels. Bumili na rin ako nitong grounding clamp. At manotice mo dito sa grounding clamp niya, meron pa siyang plate dito na extra ito. Actually, ang plate na ito ay may matutulis na spikes siya. At ang purpose nito ay para yung grounding clamp ay talaga matutusok doon talaga sa aluminum railings. Kasi yung aluminum railings natin, although aluminum is a conductor, pero anodized yung aluminum. During anodized process, yung surface ng metal ay malalagyan yun ng aluminum oxide, which is basically a ceramic. So nagiging electrical insulator yung surface ng aluminum railings natin. So kailangan matutusok to siya doon sa ilalim, kasi kahit 1 micrometer lang ng aluminum oxide, it takes 30 volts para makapenetrate yung kuryente. So ganoon siya, So ito yung grounding plate, extra plate siya dito. At may spikes siya, tingnan nyo. May mga spikes siya ito, spikes. So tutusok na doon sa, once i-tighten natin ang grounding clamp, matutusok dito ang aluminum railings. Ganun rin dito sa aluminum plates. Bumili din ako ng aluminum plates. Itong aluminum plates ay ilagay natin to sa ating frame sa panel para yung aluminum frame ng panel ay ma-attach din mismo sa railings, at meron din siyang mga spikes dito para yung aluminum railings ng panel ay makonect mismo sa aluminum railings. Yung aluminum railings na anodized, yung ilalim doon ay conductor pa rin sa aluminum. Kaya yung iba na hindi maglagay ng ganito, ay walang silbi yung grounding nila. Kasi hindi umabot sila sa conductor ng aluminum railings, na sa surface lang sila nag-connect. So take note of that. Dito ko ilagay yung ground clamp. Ayun siya. Hindi ko pa siya hinugutan kasi temporary lang muna to dito. But my plan is to put it here. So lagyan na ng cable. Bibili pa ko ng ground cable. Mahal kasi ng ground cable eh. So pagkatapos makakabili, then i-finalize ko to. Ang ito naman, ang ground clip, dito ko nilagay. Kung makikita mo dyan, nasa ilalim na yan, tingnan mo. Ito siya, okay. Nasa ilalim siya ng mid clamp. So paglagay niyan, parang ganyan. Dito yung bolt niya sa gitna, idaan natin doon. Then ang sa ibabaw, yung mga spikes ay tatama dito sa ilalim ng frame. Okay? Ang sa ilalim naman, yung ilalim naman na spikes, ito ay tatama dito sa railings. So tamang-tama lang. Para hindi ka mahihirapan paglagay nito. Bago ka maglagay ng pangalawang panel, ay ilagay mo na to siya. Insert mo na doon sa mid clamp. Para paghugot mo sa mid clamp, once meron ng pangalawang panel, ganun na itsura niya. Dali lang naman paglagay. Tama na ang slanting nitong panels kasi this is facing north. I'm facing north ngayon. Likuran ko ay south. Doon nakaharap ang aking bahay. This is my east and this is my west. So sa ngayong buwan na to, ang araw ay nasa northern side na. So mula rito sa east, sa harap ko yan. Sa harapan ng panel dadaan. Ganun siya. Mga 10 o'clock to 12 noon, ang araw ay dito banda. So tamang-tama dito, nakaslant siya konti. By December, siguro, magta-transfer na naman yung araw. Doon naman yan sa southern side, sa likuran ko. So ang gawin ko, iisa ko tong adjustable bracket para ang panel, magagano na siya, up konti. Haharap naman doon sa southern side. Kaya yung mga installers ng solar power system, ginawa nila dalawang sets ng panels ang ini-install nila sa bubong para di magreklamo later on yung customer nila. Isa sa north at isa doon sa south. So, by the time na magta-transfer yung sun, either south or north, hindi masyado mahalata ng kanilang customer. Yun ang iniiwasan nila. Kaso lang,
lalaki ang cost ng solar power installation sa dami ng solar panels. Pero tayo, kagaya ko, na isang solar guerrilla, okay, makahanap tayo ng paraan by just using a solar bracket. Panoorin nyo yung previous video ko nito para may idea kayo nito. Pero kung may katanungan kayo, paki-comment dyan sa baba. Daghang salamat, bye.